Hello everybody, magandang morning po, magandang evening, magandang afternoon sa aming panig po ng mundo na naaabot ng live broadcast na ito. Anong time zone po meron po dyan sa inyong lugar. Ngayon po ay mag-alas 4 na po ng madaling araw dito po sa amin sa Pilipinas. Welcome po muli sa ating live broadcast ng Sharpen Our Memory. And without further ado, ay magpuproceed na po tayo sa main goal ng ating live broadcast. Ito po ang recitation ng mga salita ng Diyos. At magpapasimula na po ako. Please bear with me. Unang Pedro, Kapitulo 1. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, ayon sa paong ng kaalaman ng Diyos Ama sa pagbabanal na Espiritu, upang magsitalima at mga wisikan ng dugo ni Jesucristo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa, ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo sa mga patay, sa isang manang hindi nasisira, na walang dungis at hindi kumukupas, na inalaan sa langit para sa inyo. Nasa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas na inihanda upang ihayag sa huling panahon, na ito ang inyong totoong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon kung kailangan ay pinalumbay kayo sa mulit-muling pagsubok, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masapungan sa ikapupuri, sa ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo, na hindi ninyo nakita ay inyong iniibig, na bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo nang nagagalak na totoo, na may galak na di masayod, at puspos ng kaluwalhatian, na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Tungkol sa pagkaligtas na ito ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta, na nagsihulat tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Nang patotohanan ng una ang mga pagbabata ni Kristo at ang mga kaluwalhati ang hahalili sa mga ito, na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo. Pinangasiwaan nila ang mga bagay nito, na ngayon ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na sinugo mula sa langit, na ang mga bagay na ito'y ninanasang mamasdan ng mga anghel. Kaya't inyong bigkisan ang mga baywang na inyong pag-iisip, na inyong ilagak na lubos ang inyong pag-asa sa biyayang dadating sa inyo sa pagkahayag ni Jesucristo, na gaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mag-asal ng ayon sa inyong dating masasamang pita, nang kayo nasa kawalang kaalaman, ngunit yamang banal lang sa inyo tumawag, ay magpagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Kung inyong tinatawagan na Ama, siyang walang tinatanging tao, na humahatol ayon sa gawa ng bawat isa,
ay gugulin ninyo sa takot ang panahon ng inyong panginibang bayan, na nalalaman ninyo na kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak at ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi ng mahalagang dugo na gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatigbagay ng dugo ni Kristo na nakilala nga ng una bago itinatag ng salimutan, ngunit inihayag sa huling panahon dahil sa inyo, na sa pamamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at sa Kanya'y nagbigay ng kaluwalhatian, upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapa sa Diyos. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pa kunwari sa mga kapatid, ay mga ibigan kayo ng buong hingas ng inyong puso sa isa't isa. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi magpakailanman, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo.